Okay, so di ta magdugay, manindog ta, wala na akong ibutang diha sa screen ang atong verse, pero abrihin ninyo inyong Biblia, Luke 24, 1 to 9. Luke 24, 1 to 9. Luke 24, 1 to 9. Ato lang yung basahog tubag-tubag kay siyam ni ka bersikulo. Siyam ka bersikulo. Luke 24, 1 to 9. Okay, nala mo? Okay, basahog na itong tubag-tubag. I read verse 1, you read verse 2, tamanta sa verse 9. Verse 1, now upon the first day of the week, very early in the morning, they came unto the sepulchre, bringing the spices which they had prepared, and certain others with them. Verse 2, go. Verse 3, and they entered in and found not the body of the Lord Jesus. Verse 4, go. Verse 5, and as they were afraid and bowed down their faces to the earth, they said unto them, why seek ye the living among the dead? Verse 6, go. Verse 7, saying, the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men, and be crucified, and the third day rise again. Verse 8, go. Verse 9, kita tanan ready, read. And they returned from the sepulchre and told all these things unto the elders, and all the rest. Ampo ta. Amahan mo langit nun, buhay na mga Diyos, salamat sa imong pulong, salamat Ginoo sa matag-usa nga niya karon, salamat Amahan sa nahimo agahapon adlaw, bisan karong simanaha, bisan pag limpyo aning mga kurtina, salamat kay Ginoo, salamat sa mga nagsulwining gahapon, mga choir members, salamat sa mga naglakaw gahapon, Amahan alang sa imong kausa, salamat kayo. Amahan mo langit nun, amo kang gidayeg tungod kay Dios ka nga labing kamhanan. Ug dinhi kahaponon amo sang gidayeg ikaw, naghatag ka og wisdom sa among Sunday school teacher, naghatag ka manindot nga awit sa among choir, among gipasalamatan ikaw Amahan nga mandam among kasing-kasing Ginoo sa pagpaminaw sa imong pulong. Dinhi kahaponon Amahan among ipangamuyo kanimo Ginoo nga tabuni kami sa bililhon ni Mandugo o magkapadayon kami uban kanimo sa imong presensya pinagis balang Espiritu. Salamat kay Amahan sa nagkapadayon among streaming sa atong mensahe din sa Facebook. Bisan salamat kayo sa among pianist, among song leader, among worship leader. Salamat kay Ginoo. Amahan mo langit nun, magkapadayon kami. Neneng imong bulhaton Lord, hangtod sa pagkuha nimo kanamo ini rapture. Kini among pagampo pangaliw po kanimo, gisalig na mo ang tanan Jesus Christ, among bugtong personal manluwas. Amen. Okay, lingkod ta. Okay, so ato sang gipinding atong pag-study sa Book of Romans, ato sang siguro sa sulod Domingo na siguro na, pero ato sang lainon ato mensahe karon. Atong mensahe, naguluhan na siya og the message of the resurrection. By the way, ako lang isultis matag-usa nga kung atong kwintahon og maayo ang kamatayon ni Jesus Christ nahitabo gina Wednesday, dili Friday. So, mao na akong gisulti atong Wednesday. Naadin silang Mrs. Margaha, yang mga sakop na dere, silang Hani, dere silang Hanapas dere, si Making dere sila atong Wednesday. Salamat kayo na sila uban kanato sa atong pagsimba. Ako nang gisulti diha didto
Kay matod pas pulong sa Dios si Jesus Christ, tulo ka gabi ug tulo ka adlaw. So, kung atong pintahon, Wednesday siya din, pagka Domingo, mao na ang pagkabanhaw niya. Ingon din sa atong gibasa dire sayo sa kabuntagon. Sayo sa kabuntagon ni adto tong mga iyaha mga followers. Now, ang ilaha Friday pero dili lang ta maghisgot pud na kay ilaha pud na. Ilaha pud na ato ang atong gibasihan ani Bible pulong sa Ginoo. Okay, so ang atong mensahe karon ang mensahe sa pagkabanhaw. The message of the resurrection. Doon ay mga tao ba nga nagbisita dito sa lubong ni Lenin, katong diktador bitaw sa Russia. Doon ay tao nagbisita dito sa lubong ni Lenin. Dayon nakita niya ang lawas ni Lenin nga nasulod dito sa airtight kaayong glass nga lumongon ba airtight sulod. Tuwa siya dito sulod. So, nahibalo man ta nga sa kinabuhi ni Lenin, siya ang hinungdan sa dugoon kay revolusyon dito sa Russia. Dayon tungod niya na ulipon ang mga tao, na enslave ang iyang mga katawhan. Then pag tungod niya na makaingon tang na daot ba, na shatter, na bungkag ba ang ilang mga damgo sa iyang mga damgo sa iyang mga followers. Then nahimo tong mga tawhana katong mga followers niya nga wala na nawad-an bag mga paglaom. Mao to ang kinabuhi ni Lenin sa iyang kamatayon. In contrast, doon na po'y tao nga miadto dito sa bibisita dito sa Jerusalem. Dayon ning adto siya sa lubong ni Jesus Christ. Pag-adto niya dito, walay tao dito na dito. Makita man na nato diya sa YouTube. Walay tao dito, empty, tungod kay Siging Jesus na banhaw. Tungod si Ginoong kay nabanhaw. So, nahibalo ta nga si Ginoong Hesus nagsugod siya sa iyahang ministry dinhi. It is a revolution of salvation nga naghatag og kagawasan sa iyang mga sumusunod, kagawasan gikan sa sala. Mao na ang gihimo ni Jesus Christ. So makaingon tag unsa ka dako nga diferensya kaliwalan aning duha ka lubnganan. Dako kay diferensya aning duha ka lubnganan o katong mga tao nga nag-occupy atong lubnganan. Si Lenin, doon na to'y, ang mensahe ni Lenin, masabta na to, it's a message of gloom. Kana mensahe ba nga, mensahe kangit-ngit ba, o mga pagmahay, gloom and despair. Apan, ang mensahe ni Jesus Christ, mensahe to sa paglaom nga walay bugto ng paglaom. It's eternal hope. So mao na ang contrast. So ato mensahe karon si Ginoong Hesus kanunay gud niyang gibalik-balik ngadto pagsulti sa iyang mga disciples nga kinahanglan gyud moadto siya sa Jerusalem. Dayon pag adto niya dito ingon siya nga mo anto siya dito sa daghang mga butang gikan adtong mga religious leaders. Dayon ingon siya patyon ko dito apan mabanhaw ko on the third day. Mao na ang mabasa na to sa Matthew 16:21. Naa sa screen kamoy basa na. Ready read. Thank you. Mao na giingon niya sa Matthew 16:21. Gikan niadto nga panahon misugod si Hesus sa pagpakita ngadto sa iyang mga tinun-an ngano
nga siya kinahanglan gayod muadto ngadto sa Jerusalem og muantos sa daghang mga butang sa mga katigulangan og pangulong mga pari og mga eskriba og pagapatyon og pagabanhawon sa ikatulo nga adlaw. So mao na ang kanunay nga gisulti ni Jesus Christ. Now, ang first message of the resurrection, the first message is that Christ is alive. So, ang primero nga mensahe sa pagkabanhaw, mauna nga si Jesus Christ, buhi. Buhi si Jesus Christ. So, Hebrews 10:12, nag-explain ni siya, paghuman sa iyang resurrection, ngayon siya, He sat down on the right hand of God. Hebrews 10:12. Kamoy basa na para makabasa yun mo. Really read. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God. Sumao na explanation ni Paul in the book of Hebrews. Ingon siya nga, apan kining tawhana, human nga siya nakahalad sa usa ka sakripisyo alang sa mga sala sa kahangturan, ingon diri, milingkod sa tuo nga kamot sa Dios. So dito siya now. Unsa may ang gihimo dito sa langit? Muna na ang ato pangutana to. Siya dito sa right hand of God. Then mangutana tag unsa may gihimo niya dito sa langit? What is he doing in heaven? Muna ato pangutana. So number 1, iyang gihimo dito, He is interceding for us. He is interceding for us. Hebrews 7:25, nagsulti nato, mao ni niya. Kamoy basa ng Hebrews 7:25, really read. So mao ni Paul, ingon sa Paul, tungod ni siya makahimo usab sa pagluwas sa hingpit kanila nga moduol sa Dios, pinaagi kaniya sa nakita nga siya buhi kanunay aron sa paghimo og pagpangamuyo alang kanila. Mo nang gihimo ni Jesus Christ, number 1 nga gihimo ni Jesus Christ, tuwa siya sa tuong kamot sa Dios. He is interceding for us. Nabalo man ta nga from now on then, ang atong kaaway, si Satan, the devil, kanunay nang nag-akusar nato. Sige nang akusar nato dito sa atubangan sa God the Father. Pero naa dito si Jesus Christ, nag-intercede na siya para nato. O every time nga i-akusar ta, kanunay nga dismiss ang kaso. Dismiss ang kaso in favor of the believer, kay mga Jesus Christ, ako na siyang gipaagasan sa akong dugo. So, that's number 1. Number 2, He is our advocate. He is our advocate. 1 John chapter 2, verse 1, mayroon siya, ingon dito, if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Pero naaman na sa screen, kamoy basa na, 1 John chapter 2, verse 1, really read. Oh, thank you. So, ingon diri, akong akong gagmay nga mga anak, kining mga butanga, gisulat ko nga na kaninyo, aron kamo dili magpakasala. Ingon siya. Pero na siya praise ani sunod, ug kun adunay tao nga makasala, kita adunay manlalaban sa amahan, munang advocate. Si Kristo ang matarong. Muna niya ang ibuhat niya dito. So, kaning manlalaban, advocate, maunay usa ka tawo nga mo plead sa hinungdan, mo plead ngadto sa laing tao. Mao na gihimo ni Jesus Christ dito. An advocate is one who pleads the cause of another. Our Savior represents us to the Father.
Kaya ito mo na gihimo ni Jesus Christ dito. Nag-represent na siya nato dito si God the Father samtang siya nag-intercede alang kanato. So, every time nga ako sarta dito sa atong kaaway, every time dismiss na ang kaso in our favor. Tungod kay naa si Jesus Christ dito nga atong manlalaban matod pa sa pulong sa Ginoo. The next is He is preparing a place for us in His Father's house. Nag-andam siya og lugar alang kanato dito sa balay sa iyang amahan. Ato na lang basahon na kanang John 14, chapter 14, verse 2 and 3. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga mansyon. So, balik ko na ko pagbasa, pagsulti din nga, kita nga mga Baptist, we do not settle for rooms. Kaysa sa laing version ni Asia, sa laing version room na ato mabasa dito. Pero sa King James version din sa tinuod nga pulong sa Ginoo, ang gibutan din mansion ang atong puy-an dito. Maka-imagine na mo unsa siguro ng mansion. Yun diri, sa balay sa akong si Jesus Christ kasulti ni, sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga mansyon. Kung dili pa kini tinuod, ako nagsulti unta kaninyo. Kundi ako muadto aron sa pag-andam ug dapit alang kaninyo. Mao na ang nindot kay paminawon ni nga pulong verse 3 ini, ug kon ako muadto ug muandam ug dapit alang kaninyo, ako muanhi pag-usab. Kundi ug mudawat kaninyo nganhi sa akong kaugalingon aron hain ako atoa usab kamo. So, samtang ga-prepare si Jesus Christ og puloy-anan lang kanato, ingon dito, He is waiting for the moment. Naghulat siya sa panahon, sa plano sa Ginoo, plano sa God the Father, when He will return for us and bring us home. Mao na ang nindot kayong mensahe sa pagkabanhaw ni Jesus Christ. The next is, He is living within every child of God through the presence of the Holy Spirit. So, kuha na siguro ni nato karong Wednesday, ikalima na nato ni kaunom na nato ka session ni studying about the Holy Spirit. So, kung makaanhi mo din sa Wednesday, padayon ta sa atong study sa Holy Spirit. So, si Jesus Christ na banhaw, yun diri ang iyang tuwa siya sa right hand of God, mauni iyang gihimo diri kanato. He is living within us. He is living within every child of God through the presence of the Holy Spirit. Now, this divine union, kaning langit nun nga pagkauban, gidescribe ni sa John 15:5, uban sa illustration. Na illustration na ni Asia. Atong basahon gani, John chapter 15 verse 5. Kamoy basa, ready, read. Digyo. Ingon din ako mao ang paras. Ingon din kamo mao ang mga sanga. Siya nga nagapabilin dinhi kanako ug ako diha kaniya. Mao ang nagapamunga ug daghang bunga. Kay kon wala ako, kamo walay mahimo. So mao ni ang kamatuoran, mao ni ang illustration ni Jesus Christ. So mao na siguro ibutang nato sa tong una-una nga ingon dire kay kun wala ako, kamo walay mahimo. Okay. The second message of the resurrection is that our sins have been forgiven and we are eternally secured in Christ. Okay?
balik ko na ko. The second message of the resurrection is that our sins have been forgiven and we are eternally secured in Christ. Kita ba, dili na yun, wala na ba yun tayo kahadlok ba nga doon naman yung mga panahon nga makasala ta dayon. Di na ta mahadlok ana nga i-condemn ta ba? Condemn ta sa Ginoo. Kay doon ay pulong si Paul in the book of Ephesians chapter 1:7 nag-assure na nato. Kamo rin basahon lang nato daan. Ephesians chapter 1 verse 7. Read. Kanang in home diha din akong open close parenthesis si Christ diha. Wala na this Bible pero ako lang ibutang na lang na diha kay aron masabtan na to nga kanang home diha si Christ, si Jesus Christ na siya. So ingon din na diha sa kang kinsa kita adunay katubsanan pinaagi sa iyang dugo ang kapasayloan sa mga sala sumala sa mga bahandi sa iyahang grasya. So nahibalo ta Jesus paid the full penalty for our sins on the cross. Si Ginoong Hesus gibayran niya ang full penalty for our sins on the cross. Sa niya siya atong sala kaniadto sala nato karon, sala nato in the future, ipasaylo na sa Ginoo. Yun kana na ang iyang gihimo. So, instead of eternal death, imbes nga dunay kamatayon ta nga eternal, then si Ginoong Hesus appeared in heaven as our high priest. Mabasa nato na in the book of Hebrews 9:12, ingon dito, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood, he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Sabi nimo, ingon ani ang gihimo ni Jesus Christ nga ilaha kanunay ba nga ilaha kanunay yaga-yagaan ba? Yung mutuo mga dugo ni Jesus Christ nga dugay raman kaayo nang nauga, pertinan dugaya na sobra na gud sa 2,000 katuig o duol na duol approximately 2,000 years. Wala sila kabalo nga atong pagkamatay ni Jesus Christ, paghuman niya pagkamatayan na siya, gidala biya to niyang dugo dito sa langit. Gidala to niyang dugo dito sa langit, gibutang niya dito sa atubangan sa God the Father, then ibalik siya din sa kalibutan. So at this time, katong dugo nga gipaagas sa Ginoo dito sa cross, naa pa na karon. Mao na nga hantod karon, gamhanan pa kay ng dugo, wa pa na mauga. Wala na mauga na siya nga ilang siging yagayaan. Mao na ang nga dugo nga gibayad niya in full penalty sa atong sala. Didto na gibayad niya sa cross. That instead of eternal death, he appeared in heaven as our high priest. Mao na akong gibasa ganiha sa Hebrews 9:12. The fact that he rose from the dead, ang kamatuoran nga nabanhaw siya gikan sa kamatayon, pruiba to that the Father accepted his Son's sacrifice as the Lamb of God. So mauna ang kamatuoran na nga tungod kay nabanhaw si Jesus Christ gikan sa kamatayon, pruiba to nga ang Dios Amahan gidawat na ang sakripisyo siyang bugtong anak isip karnero sa Dios, kordero sa Dios, Lamb of God. So ang resulta ato, ang tanan kinsa misalig ni Jesus Christ nga manluluwas are eternally secured. Eternally secured. Eternally doon na kay kasiguruhan sa imong kaluwasan. Mingon si Jesus Christ atong John 6:37, ingon dito, all that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me, I will in no wise cast out. Muna gingon sa book of John. So, to emphasize our security,
aron ma-emphasize ba ang atong kasiguruhan sa atong kaluwasan, ah, mao ni ang gidugang diha sa John chapter 6 verse 40 ingon diri, and this is the will of him that sent me, that everyone which saith the Son and believeth on him may have everlasting life, and will raise him up at the last day. Mao na ang further assurance nga gisulat dinhi in the book of John. The third message of the resurrection is that believer will live forever. Kinsa man ni, ikaw ni. Ikaw ni nga believer ni Jesus Christ. Ikaw ni nga na-save. So mao na nga kinahanglan gyud nga ang tao ma-save. So mao na ang third message. The third message of the resurrection is that believers will live forever. So, nato bitong namatay si Lazarus, namatay na si Lazarus, then si Jesus Christ, doon na siya conversation with Martha, igsoon ni Lazarus. Dayon, si Jesus Christ, gitagaan niya o kasiguruhan si Martha nga ang iyang igsoon, mabuhi ra lang utro. Mabuhi ra lang utro. Ingugot si Martha, upat naman to kaadlaw, Ginoo. So, tingnan siya, John 11:25 to 26. Kamay basa ng 25 and 26. 25, ready, read. Verse 26, go. So muna na siya, murag ibong pasahon ba ni dali ba, murag na contradiction, no? This may seem like a contradiction, pero si Ginoong Hesus was referring to two kinds of death. Tulo man ang death, apil ang spiritual death, pero kani akong gibutang dire, two kinds of death for believers. Physical death is simply, para sa believers ang physical death is simply a door to heaven. Door to heaven. Our bodies go to the grave, ang atong lawas adto sa lubnganan, while we pass through into the presence of the Lord. Atong kalag dal-on na dito sa langit. 2 Corinthians 5:6 ingon dito, therefore we are always confident, knowing that while we are at home in the body, we are absent from the Lord. So, ang kamatayon sa usa ka believer, maora nga ma-experience niya katura ang atong physical death. Katura ang atong physical death ang ma-experience sa mga believer. In contrast, kadtong kinsa wala sila ma-save, wala sila makadawat ni Jesus Christ, wala sila mutuon ni Jesus Christ, mamatay sila physically, then magpadayon sila, ang ilang kamatayon, bulag sila sa Ginoo eternally in the lake of fire. Muna sakit kayo. Muna sakit kayo, o kani sila atong igsuon, atong labuan sa atong parinti. Muna kung mahimo, at this point in time, kinahanglan, masave na yun na sila. Masave na sila. Kasi sakit kayo na sila. Kita, umamatay ta, kausara ta matay. Kausara ta. Ang atong kamatayon, atong kalag, tuana pa yung diretso sa langit, dalon sa Holy Spirit. Atong lawas, dalon dito sa minteryo. Pero ingon ang Bible, tulog na dito. Natulog ra ning atong lawas dito. Ngano man giingon anak man pagsulti sa Biblia tungod kay mumata na matahon na nas Ginoo. Pukawon na nas Ginoo. Now, kaning mga pulonga kato mga believers sa Thessalonica, concern kay sila atong ilang mga relative nga nangamatay nga misalig ni Jesus Christ. So, mauna ang ilang kaguol ba? Nag-uol sila nga, unsa naman lang tong among mga
ginikanan, mga igsuon, nga mga believer, nga nangamatay. Unsa na malay mahitabo nila. So, gisultihan sila ni Paul, gi-reassured sila ni Paul in the book of 1 Thessalonians 4:13 to 18. Ato lang ni basahon sila. Ato lang ni basahon. Verse 13, kamoy basa na. Ready, read. Mao na i-assure nila ni Paul. Verse 14, go. Verse 15, go. So mao ni assurance ni Paul atong mga believer didto sa Thessalonica nga nag-uol sila bahin sa ilang mga igsuon nga nangamatay mga believer ingon diri. Apan ako dili buot nga kamo mahimong walay kahibalo. Mo na gisulti ni Paul. Apan ako dili buot nga kamo mahimong walay kahibalo mga igsuon. Mahitungod kanila nga nangatulog. Nga nganong giingon ani man ni sa pulong sa Ginoo nga kadto mga believer nangatulog raman to alam man to sementeryo nangatulog ra to kay pukawon na to sa Ginoo. Nga kanila nga nangatulog aron nga kamo dili magkaguol bisan ingon sa uban nga walay paglaom. Verse 14 ingon diri, kay kun kita nagtuo nga si Hesus namatay ug nabuhi pag-usab bisan sa ingon sila usab nga nangatulog diha ni Hesus pagadad-on sa Dios uban kaniya. Verse 15, kay kini among isulti nga kaninyo pinaagi sa pulong sa Ginoo nga kita nga mga buhi o nagpabilin ngadto sa pagbalik sa Ginoo dili maguna kanila nga nangatulog. So, padayon ta 16. Ready? Kamoy basa. Ready, read. Verse 17, go. Thank you. So mauna padayon ni Paul, ingos Paul, kay ang Ginoo mismo mo kanaog gikan sa langit uban sa usa ka singgit. So naay singgit uban sa tingog sa arkanghel ug uban sa trompeta sa Dios. Og ang mga nangamatay diha ni Kristo mubangon pag-una. Na ako no Sunday school, di ba? Ako nabasa man Sunday school nga nagbasa siya ani. Ano man ang unahom na nagbangon lang nangamatay. Hindi man lang mudunga na to. Bata ako na nangutana. Naglisod ang pastor oy. Naglisod ang pastor nga ano, mamtuod po no. Sa ingon ang pastor taganap sa wisdom ba. Ingon ang pastor sa bata nga kuan man gud gilubong sila 6 feet below the ground muna nga giuna sila banhaw pa aron dili maulahi. Ang bata po yung yango po bata. Mao biya po siguro. Verse 17 ingon dire. Unya kita nga mga buhi. Ug mabtan ta ba? Ug mabtan ta nga buhi ug kita nga mga buhi ug nagpabilin pagasakgawon pagtingob uban kanila diha sa kapanganuran sa pagtagbo sa Ginoo diha sa kahanginan ug sa ingon kita sa kanunay makig-uba na sa Ginoo. Ninduta kayo ng mga pulungan. No? So, when Christ returns, He will bring the souls of those who have died in Him. Tuwa si Jesus Christ sa langit. Ang imong ang kalag sa nangamatay nga saved tuwa sa langit. Pag-ari niya dinhi sa ubos, dalon to niya mga kalaga. Katong mga kalag dalon to niya. So, when Christ returns, He will bring the souls of those who have died in Him and they will be united with resurrection bodies. So, katong mga kalag ato, daghan to siya. Banhawon to mga body nila. Banhawon to mga body. Pag nabanhaw na to, katong kalag dito, musulod to balik sa ilang body. Yung na, musulod sa ilang body.
they will be united with resurrection bodies. Then, believers who are alive, katong mga believer nga buhi pa, then believers who are alive will be transformed with glorified bodies. Si Jesus Christ, katong labanhaw siya, ang iyang lawas glorified bodies na. Ngun ana po atong bodies kung maabdan ta sa rapture, glorified bodies. Dayon, mo join ta with katong resurrected saints in the air, atong tagbuon si Jesus Christ dito sa kahanginan. Muna na siya, kanang magtuon ta aning mensahe no. Malipay gud ta kay ako misis na ko lang dihagod. Asa ka mulusot ako misis ani no. Doon na dinhi sa Biblia in the book of Luke. Doon na gihinganlan og germ theory. Germ theory. Muna ang theory. Theory niya, germ theory. Bisag asa pa mamatay ang tao, naagyod kuno ni sa element na substance ka dili mamatay. Mamatay ka dagat. Mamatay ka sa dagat. Pag mamatay ang tao sa dagat, siyempre, madugmok man itong iyahang lawas. Kaya pag kuman na siya, mawala na to siya. Pero na something element sa atong lawas, bisag asa ka mamatay, buhi ko na siya, mo to siya makadungog. Muna yung nga lang germ theory in the book of Luke. So, balik ko na ko. The believers who are still alive will be transformed with glorified bodies and join the resurrected saints in the air to meet the Lord. Muna ang mga paagi. The fourth message is our bodily resurrection. So, the first one resurrected in a glorified body was Jesus Christ. The next resurrection will be for mga believer. 1 Corinthians 15:23, ako nalay basa yun diri. But every man or woman in his own order, Christ the first fruit. Afterwards, they that are Christ, apostrophe is, at His coming. Atong mga believer. So, the bodies we will receive will be different from the ones we have now. Kanatong body karon. Pag rapture na to, malahi ni atong lawas. Malahi ni gihinganlan ni og glorified body. Now, kani atong body karon, current bodies na to karon, fallen ni siya, perishable ni, dili ni makasulod dito sa langit. So, but God is going to give us glorious bodies free from sin and corruption. So, mao ni ang mangangha ang tao ba. For example no, kini atong lawas dili man ay makasulod sa dito sa langit kay makasala man eh. So, ma-transform ta. Pagka-transform na to na siyempre mabilin tong atong dugo diri. Mabilin. So, pila ko ta dinhi niya, pila lang ta diri mabilin atong dugo diri. Magbanaw diri. Ug naay makasulod diri, uy, nausa man ni ang simbahan ni pirti man daghan na dugo. Di man to madala na to. Di man lang to madala tong dugo Kay ilisan man ni atong lawas. So, kaning atong glorious bodies, dili na ni makasala, dayon dili na ni madugta. 1 Corinthians 15:15 on now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Neither that corruption inherit incorruption. So mao na ang mahitabo nato. So ingon ani ba, lakaw ka sa merkado, for example, lakaw ka sa merkado. Pag lakaw mo sa merkado, na kay kuyog ditong dili save. Istorya mo, pag tingog sa trumpet, ikaw naman to makadungog. Kadungog ka din, tawgon ka, imong ngalan, tawgon ka.
Dayon, ang imong kauban dito, tingalan to, usa man yung daghang edugo. Ambot, mahabilin ba imong lawas, imong sanina, o baro, mahabilin siguro. So, dako kay ng katingala na sa katawhan sa kalibutan mo nang kiyos na ang tibok kalibutan panahon sa rapture. Kiyos, gawas anang gisulti sa atong Sunday school teacher nga nagsakay ka plano ang piloto save, then marapture. Mag-unsa na itong aeroplano, tuyok na lang to dito. Nagsakay kag bus, ang driver save, kusog kaing dagan, bahada pa, mawala ang driver, maunsan itong truck. So, ingon na ang mahitabo in the future. So, mao ni ang giingon dinhi ni Paul sa 1 Corinthians 15:15 rin. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither that corruption inherit incorruption. So, mahitabo siguro sa inyong balay, no? Sa inyong balay, pagka-rapture, daghan kayong mabilin nga dugo dito. Na inyong mga parente nga dilisay, mato dito, nausa naman to ditong balaya to, mao din ang mga believer na naman po yung mga pagtulunan sa yawa anay nga i-deceive na po ng taong nahabilin diri. Now, si Apostle John, gitagaan tag laing pananawon nining resurrection bodies in 1 John chapter 3 verse 2. Kamoy basa na 1 John chapter 3 verse 2. Read. Oh, mo na giingon ni John. Yung si John nga, mga hinigugma, karon kita nga mga anak sa Dios. Ikaw anak man ka sa Dios. Na itong pagdawat ni man Jesus Christ, kaya mabugtong personal manluwas. John chapter 1 verse 12. Mga hinigugma, karon kita mga anak sa Dios, o kini wala pa nakita na unsa man unya kita apan kita nasayon. Nga sa diha nga siya magpakita, kita may sama kaniya, kay kita makakita kaniya, ingon nga siya. Makita nato si Jesus Christ na. Makita nato si Jesus Christ. So, mao ni ang gisulti lain pod nga gihatag ni John sa resurrected body. So right now, we reflect Christ dimly. Murag ang reflection ni Christ murag maingon ta medyo dili pa kay klaro ba? Di pa kay klaro. But after the resurrection, when we are free from all sin, we will bear His full glory. Madawat nato ang hingpit nga himaya gikan sa Dios. Kalima, the first message of resurrection is that heaven is going to be our eternal home. Basta nindo tanaw. The fifth message of the resurrection is that heaven, ang langit, is going to be our eternal home. Now, siguro kung nakadungog ka itong atong mensahe sa Revelation 21 and 22, di na nato basahon nahuwa mga chapters, gitagaan tag gamay diha nga pananawon ba, gamay nga murag nakalili na ba, gamay nga paglili sa future sa atong kinabuhi. Now, diha anang Revelation 21:22, ang Ginoo nag-create siya new heaven. God will create a new heaven and a new earth. Dayon, mag-create siya sa iyang holy city, gihinganlan nag New Jerusalem. New Jerusalem will come down from heaven to the earth. Revelation 21:27. So, na new heaven, na new earth, dayon, kanang New Jerusalem, nasa langit, mo paibabaw na siya, mo baba na doon sa earth, muna atong puluyanan. Yunan ka, muna atong puluyanan ka ng New Jerusalem. So, ang tao matay siya, ang iyang kalag, dalon man dito dalon sa langit, dalon dito sa Holy Spirit. Dayon pagkabanhaw sa iyang body, ang iyang kalang mobalik sa iyang body. Dayon mo nito glorified body.
Dalon ta dito sa house, balay sa atong amahan. Pero ang atog yung ultimate nga puy-an is New Jerusalem. New Jerusalem. Muna itong ultimate nga Pinoyanan. The important thing, ang importante kayong butang bahin sa langit, mauni nga ang God the Father and Jesus Christ tuwa dito. Tuwa dito. Makita nato ang ilang mga naong dayon mas maalagara nato sila hangtod sa kahangturan. Revelation 22 verse 4 kung basaw na, and they shall see his face, and they shall see kato mga believer, and they shall see his face, and his name shall be in their foreheads. Verse 5, and there shall be no night there. Wala ni gabi dito. And there shall be no night there, and they need no candle. Wala ni candle dito. Neither light of the sun, for the Lord God giveth them light, and they shall reign forever and ever. What ninduta, no? Basta ninduta lang. Kanang ikalima nga message sa resurrection. Mupuyo ta dito sa langit, hangtod sa kahangturan. Kita din karon pobre-pobre lang ta, pero dito sa langit, mansion. To ay atong Pinoyanan dito, New Jerusalem. New Jerusalem. The sixth, mao siguro ni katapusan. The sixth message of the resurrection is that because Christ rose from the dead, we can face each tomorrow with assurance and perfect peace. So, muna, ang ikaulo mga mensahe sa resurrection, nga tungod sa si Kristo, na banhaw gikan sa kamatayon, kita usab makaatubang ta, matag ugma sa itong kinabuhi, uban sa kasiguruhan, o sa hingpit nga kalinaw. Now, since Jesus now indwells us through His Spirit, tungod kay si Jesus Christ, nagpuyo man diha nimo, nagpuyo diri kanako, pinaagi na sa Balaang Espiritu, we never walk through valleys alone. Kita, wala ta maglakaw sa atong bukid sa atong kisuhanong kinabuhi, patag og bukid sa atong kinabuhi, wala ta maglakaw nga kita rang usa. Naa si Ginoong Hesus through the Holy Spirit to strengthen us. Ligunon ta, giproteksyonan ta, gigwardyahan ta, gigiyahan ta, gilipay ta along the way. Along the way. And when our journey ends, sa panahon nga ang atong journey ani kalibutan mo tapos na, our Savior will be waiting to welcome us into heaven. So mao na ang kanindot sa atong kinabuhi, mao na ang kanindot mensahe sa pagkabanhaw ni Jesus Christ. So matapos man gyud ni atong kinabuhi, si Jesus Christ tuwa dito gahulat na to. You will come ta dito sa langit. Okay, so mao ni ang conclusion sa itong mensahe. Christ's resurrection has changed everything for us. Christ's resurrection has changed everything for us. How are you responding in light of all the Savior has done for you and promised you? Kamo rito bagani. Napay pangutana other, has the prospect of your own resurrection changed how you live day to day? Kamo ni mabasa na to sa 1 John chapter 3 verse 3 dito. Ingon dito. Og ang matag tao, matag usa na to ba? Og ang matag tao nga nagabaton niini nga paglaom diha kaniya nagaputli sa iyang kaugalingon. Bisan ingon nga siya putli. So kini bang mga pulunga masulti ba ni diha kanimo og diri kanako? Nindog ta mo kamputa. Amahan mo langit nun, buhay na mga Diyos. Salamat sa imong mensahe. Salamat sa imong pagkabanhaw, Lord. O among ipasalamatan ikaw sa imong nahimo alang kanamo amahan. Kanang imong gihimo dito sa cross, para lang yun na diri kanamo. Labi na kanamo, Ginoo, nga midawat, mituo, misalig kanimo isip among buktong personal manluwas.
Ako hangyo ng matag usa, you can sit it down there, you can kneel, you can come to the altar. Pakig-istorya sa Ginoo, salamati ang Ginoo, pangayo sa Ginoo, gagmay o dagkong mga butang. Kaya ng atong Dios, dako kayo ng atong Dios. Let's do it. Amahan naman lang ito nun, buhin mga Diyos. Salamat sa matag-usang niya karon. Salamat Amahan sa among Sunday School. Salamat Amahan sa awit sa among choir. Salamat sa among pianista. Salamat sa nag-streaming sa atong mensahe, Lord. Salamat kayo. Amo lang yung di pangamuyo kanimo Amahan nga kining atong streaming sa atong mensahe sa Facebook. Nga doon na po'y makaalinggat niya ni Amahan. Makadungog, makakita, makadungog, makabaton o kinabuhing wala katapusan. Amahan mo lang ito noon, wala ko kahibalo sa unsay mga tinguha sa kasing-kasing sa imong mga anak, Lord. Apan, kini imong ulipon, Amahan, mao ni akong pag-ampo alang sa akong mga kaigsunan nga ikaw ang nga akong Ginoo, ikaw nga among Dios, magpanalangin sa matag usa o magbantay sa matag usa. Amahan, akong gipangamuyo kanimo nga ikaw nga among labing gamhanan nga Dios, maghimo sa imong naong nga magsidlak nga na sa matag usa ug magmadagayaon sa grasya nga na sa matag usa. Amahan mo langit noon, akong gipangamuyo kanimo Ginoo. Dios ka nga makagagahon. Dios ka nga omnipotent. Dios ka nga omniscient. Akong ipangamuyo kanimo nga ikaw nga mong Dios magmaya ang imong panagway nganha sa matag usa ug mohatag sa matag usa ug kalinaw. Mahal mo lang itnon akong ipangamuyo kanimo Ginoo, magapauli mo sa among tagsa-tagsak panimalay nga makaabot ni walay mga kaulangan. Panalangay ni gyud ang matag usa, Lord. Amahan, kaya akong pag-ampo pangaliw po kanimo, isalig na mo ang tanan ni Jesus Christ. Among bugtong personal man luwas. Amen. Okay, nindog ta. Okay, salamat sa mensahe. Amen. Salamat sa kadaugan sa resurrection, sa pagkabanhaw sa Ginoo. Amen. O karon, as we end our service, let us have another song. Hatong hanyo itong song leader. At manindog ta tanan. Amen. Now, as we end our service, mag-out kita. And for our last song, we're going to sing At the Cross. Amen. First stanza ready, sing. Alas, and did my Savior bleed, and did my sovereign die? Would he devote the sacred head for such our Messiah? At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Was it for crimes that I have done? He groaned upon the tree. Amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Last verse. But drops of grief can ne'er repay the depth of love I owe. Here, Lord, I give myself away. 'Tis all that I can do. Amen. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Once again, maying hapon sa Matagusa, and salamat kayo sa inyong presensya. Okay?
Alas to pagtapos, ako hangyon matagusa, ato idukot ang mga ulog, magaputa. Buig balaan nga Diyos, magagahom sa tanan. Tag-iya sa langit sa yuta, Diyos, nga balaan. Salamat kay Lord sa privilege nga makasimba kami kanimo. Salamat Lord sa mga taong imong gigamit alang sa pagpakaon sa imong pulong sa kadaugan niini nga panimbawon. Salamat kay God. Salamat kay Lord sa mensahe kabahin sa resurrection, Lord. Salamat Lord nga pinaagi si mong gahom. Ikaw Lord nabanhaw ug naghatag kini og nindot kay nga mensahe alang kanamo o God. Salamat Lord sa pagpasaylo sa mga sala. Salamat Lord bisan pa sa imong kadaugan nga imong gihatag kanamo kabahin sa kamatayon. Lord God, among ginapangamuyo kanimo nga kini nga mensahe Lord amo aning ma-share sa among mga kauban, ma-share namo sa mga tawo nga nasa mong palibot. O ang among ginapangamuyo kanimo Lord nga ang kaluwasan Ginoo Lord ma-share pa namo ngadto sa ubang tawo. O among gina-pray kanimo Lord samtang kami magapamauli karon. Bulag-bulaga kami uban sa dakong kalipay, kalinaw. And we pray the Heavenly Father for the fruit of the Holy Spirit Lord nga magpatigbabaw sa matagusa. Kining tanan naman ang ginasalig o ginapasalamatan sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Hesus Dios sa walay kang turan. Amen.